Good evening, magandang gabi sa ating mga tagapakinig. It's Saturday night and it is the new time slot of Senior City Kwentuhan. Every Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. Yes. Brought to you by our three sponsors, Education Network Philippines, particularly the Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. This is the second episode for this week. Sorry po, last week nagka-technical problem and we had to cancel last minute. But since 2000, ano ba to? 5 years ago. Before COVID. Sinimulan namin po ito at tuloy-tuloy, taon-taon. Walang palya except paminsan-minsan. And your co-host since then, up to now po. Ako po si Edela Torre at Si Tita Girly. thank you, Girlie, for joining me again. And reminder lang po, ito po ay simultaneously live streamed in various FB pages, but also being recorded and after some time is posted on YouTube where you can watch it again. Now, episode 2 of 2024, we talk peace, kapayapaan. Bakit? Kasi nga po, and let us post the poster, ang nangyari po, the beginning of this year, second Saturday or third Saturday, January 20, the Organization of Political Officers of the Philippines took an initiative to convene a National Peace Advocates Summit. Itong Paul Phil, karamihan dyan dating aktivista, panahon ng martial law. Pero na-involve sa iba't ibang kampanya, sa politika, NGO at iba. And they regroup dahil nga nagkaroon ng announcement late last year na, wow, unexpected, the government under BBM, no, anak ng kanyang tatay na nag-declare ng martial law at nag-generate ng malakas na resistance, including armed resistance, ay nag-announce na they will explore, open, initiate again formal peace talks with the National Democratic Front, which is led by the Communist Party of the Philippines and which has the armed organization called New People's Army, the longest armed insurgency so far, at least in Asia, baka in the world, because since 1969. Kaya talagang ano bang tawag yung kanta dati ay helplessly hoping. Ngayon sabi ng iba, ala Frank Sinatra, let me try again. May mangyayari nga kaya. At ang nangyari, itong Paul Phil, dahil nga mga veterano, sabi na, alam mo, if we leave the peace talks to government lang and to the NDF, ay magiging tulad ng dati yan. Kailangan may independent initiative ang mga citizens na iba't ibang political persuasions. Hindi necessarily nakapanig lahat sa isang panig o sa kabila or gumigitna ng halo-halong kalamay. And that is the spirit po which we will be discussing this evening together with Girlie, with her, inimitable commentary. They matter. They matter. Okay, so ang tawag po namin nga ay mga tinig ng bagong pag-asa. Aasa pa rin. Aasa pa rin. At may mga bagong tinig, may lumang tinig, at may bagong tinig. Now, naimbita kami pareho ni Girlie and we were there. And this is a report, kombinasyon ng kwento, may konting brief videos, and then our commentaries. Let us go to the first one. Kasi nga, our team was mga bagong tinig. Ang team naman ng conference itself, ang ginamit nila ay kapayapaan, kahapon, ngayon, at bukas. Parang sine. Oo nga. Ang keynote speaker po ay ang dating Chief Justice ng Supreme Court na si Ray, ano bang tawag ng full name niya? Justice Puno.
Reynato, akala ko Reynaldo Reynato Puno. But it was a video message because he's in the state. Pero what's interesting, halo-halong kalamay po. Sabi ko nga, former leaders of the NDF and activists, former military, some retired, pero meron pa rin active. Active, may active. Tapos former government officials at actual government officials. At syempre, iba't ibang sector, iba't ibang POs and NGOs, Luzon, Visayas, Mindanao. At natutuwa kami at isa sa ating i-feature, mga tinig ng kabataan, no? Yes. Siyempre, the future belongs to them. And Yes. also, we want to hear their fresh voices. Pero dito po sa nakikita nyo sa picture na ito, nasa first row, ayan ho, ang mga pasimuno. Nandyan ho si Rudy Rudy. Cajeda, nandyan si Nato. Noel Medina, Si Nato. nandyan si Nato. Nato Agbayani at si Elmer Elmer. Argaño. At lahat ng mga iba po ay kasama-kasama kami riyan. Walang picture mo, girl, ano? Oo nga. Oo nga, Hindi naman bakit ako kayo? nagsalita eh. Ay, kasi hindi ka nagsalita. Marami Sorry na namang lang. sa audience ay babae. Okay, nakakatuwa. Sabi ni Arisa, dapat raw sa susunod na forum, damihan naman ang mga nagsasalita sa kababaihan At kabataan. at kabataan. Sa Kasi karamihan panay nagsalita elderly, ay panay lalaki senior. at elderly. Yes. Sorry na lang. Kasi nga ang pinag-uusapan ng pinakamahabang armed struggle sa Pilipinas. So natural naman na ang mga magsasalita ay yung may kasangkot dito at may karanasan paano tutuparin ang ating minimithing kapayapaan. Okay, let's go na to the main frame. Okay, ang una pong featured parang balita. Mhm. Interesting. Biro itong mga Polpil, they succeeded in inviting dalawang personalities. Mhm. Grabe. Yan, talagang senior na yung mga yan. Ang una po, nandito na nakaitim at nakita nyo may Roman collar ay Bishop. Nilo Tayag. Kilala ho yan noon. Is kauna-unahang parang kabataang makabayan General Secretary. Siyempre, naging member na rin yan ng Communist Party of the Philippines. Pero after maraming pasikot-sikot sangang daang dinaan, pero naging obispo ng Iglesia Pilipina Independiente at consultant sa iba't ibang pamahalaan, gobyerno, iba't ibang administrasyon. So, nandun ho siya, maganda ang presentasyon niyo, nagbigay ng balita at tapos nalaman natin sila pala nagbibigay ng lecture sa mga mga sundalo sa mga kampo para tungkol sa pagiging makabayan, tungkol sa ensuring na ang Pilipinas ay mananatiling malakas. Ngayon, the other, na mas masasabi nating mas sikat because normally ho, hindi siya nag-a-attend ng mga ganyang forum eh. Siya ho, ang pangalan ay si Rodolfo Salas, pero kilala ng lahat na Commander Bilog. Bakit nga Bilog? Medyo mataba yata noong una. No? Pareho yung Kapampangan, pero si Rodolfo Salas ho, unlike Nilo na nahuli niya yata before martial law pa at nakulong agad. Si Rodolfo Salas ho ay dumaan pagka-aktivista, naging guerrilla, naging member ng CPP, pero eventually noong 97 po yata, nung nahuli yung founding chairman, si Jose Maria Sison, siya ang nag-assume na siya ang chairman ng Communist Party. Pero ang mahalaga dyan, ang kanyang angkan ay galing sa hanay ng mga katipunero. Oo nga pala. Ang pinahang lolo at lola niya ay mga naging aktibo na katipunan. Kaya siya lumaki sa kultura na kung ano ang karapatan ng pagiging Pilipino ay kailangan Lalaban. ipagtanggol. So hindi simple na naging aktivista siya. Nasa DNA niya ang pagiging palaban at makabayan. Yun ang interesting kay Rodolfo Salas. At pinuntahan mo yata siya ng organizer sa kanyang Bukid. sinasaka doon sa Sa near bundok. near the new Clark City,
At sabi naman niya, sige, pupunta ako. Mag-o-observe. Hindi niya alam, ay, pagsasalitaan pala ako. At maganda naman, nagkwento po siya both sa formal at sa informal ng kanyang karanasan. Including ang sinabi nga niya po, siya ang unang nag-propose nung nagbago ng gobyerno, si Cory na, sabi niya kay Cory, unilaterally, hindi negotiation Ceasefire. agad. Magsisisfire ako at mag-peace talks na tayo. Kaya nga, pero hindi siyang haharap. Inassign niya yung dalawang dating journalist na kilala, si Antonio May, Somel at si Saturo Campo. At meron ba tayong clip tungkol sa kanyang pagbabahagi ng wala kwento? hindi ako Ah, ah, nakapag-film kasi noon excited pa kami eh. mm, Hindi pa kami nag-shoot. Pero I'm sure in the future po, kasi covered naman yung buong summit ng isang media partner, yung The New Channel. I'm mm. sure we will get them in the future. Kasi Sa, marami rin siyang malalim na pag-unawa bakit nagkakaroon ng rebellion sa Pilipinas. So iba't ibang bahagi ng babago ay binahagi niya. At ang haba nga po ng kanyang naging karanasan. Kaya maganda rin po yung natutuhan namin sa kanya na hindi simple na makipag-usap tungkol sa kapayapaan. At siguro dun nga, pag pumunta na tayo dun sa Peace Talks na dinaanan ni Nani Braganza, makikita natin na napakahaba pala. Merong simula, may panggitna, at hmm, may pangtapos. Ang mga sa pag-uusap. libuot, other words, may twist and turns. Ang haba-haba. Parang Netflix series. May season 1, may season 2, may season 3. Pero ang mahalaga doon, kailangang ang mamamayan ay kasama Oo, dito oo. sa paglulunsad ng kapayapaan. Hindi pwedeng gobyerno lang at NDF. Bagamat sila Yes. principal kasi sila ang nasa poder at may hawak ng armas, no? Pero ang karaniwang mamamayan po, hindi lang karaniwang kundi organisadong mamamayan ay dapat sumali. Okay, let's go Okay, so to yun the una, next. kumbaga Mm. sagisag o simbol ng mga veteranong rebelde, revolusyonaryo, si Nilo Tayag at si Rodolfo Salas Commander Bilog. Ang susunod naman, interesting po, Yan, for us. military naman. Oo, ito naman, retired na, hindi ko nakuha yung picture Wala. ng aktual na active service pa pero may nagpunta rin ho doon. Pero ang nagsalita ay itong retired Aba, dating PNP uh, na si anong Colonel pangalan? Chico Jr. na ano may pagka Makata. intellectual pa ang presentasyon niyo. Hindi yung Papel. usual na rara. Hindi. Uh, Malumanay niyang inihayag ang nasa puso at utak niya at ginamit niya yung prose, yung poetry na philosophical ang dating. Ang nangyari nag-shoot kami ng konti at Mm. highly edited clip, mga 1 minute lang at Mm. medyo mahina ang boses niya. Pero pakinggan natin, isang minuto lang po 1 minute. ng binanggit ni Colonel Chico Jr. Oh, eto na Sana. naman, si Ed De La Torre, Dong Chico. I am deeply honored to speak with the presence of friends and who have worked passionately and tenaciously. Binabasa pa niya dahil ayaw niyang mag... Senator, anong pinagkaiba pa rin ng Master and Slave Society ang proposal? Paano? Kasi ito ang hadikain ng mga movements, ng mga political persuasions na ito ay centralization of power. Our... Put forward this idea. There is nothing new in what I have to say. Actually, let us not only unify in diversity, rather, let us celebrate the diversity of minds of the members of the human race. Isang team ho yan na pipick upin ko later doon sa nirecord mo sa akin. Paano mag-unite
ang Kung very diverse. iba't iba Oo. ang saloobin at naging kasanayan ng mga parties and communities na iba ang pagtanggap sa maraming hamon ng ating bansa. May point nga siyang binanggit na kay leftist ka, rightist, centrist. centrist. Sa totoo lang, ang problema ng kapayapaan, usapin rin ng kapangyarihan. Sino ang gustong mamuno? Pero ang point, wala namang problema ang mag-ambisyon. Pero kaya mo bang i-unite ang iba't ibang puwersa? Or at least kung hindi mo unite ng husto, na hindi sila mag-aaway armado, kundi mag-contest sila sa eleksyon. That is the peaceful way to contest power. No? Kasi usapin din po talaga, ano ba ang kapangyarihan na hawak ng mga nagtutunggaliang pangkat. Di ba? Okay. Ang peace kasi hindi lang yung may Wala may conflict. peace be with you, or hindi naman sa simpleng sasabihin, o sige, kumalma ka o maging mahinahon ka at wag na tayong magsuntukan o magbarilan. Hindi po nagsisimula yun sa ganon. Nagsisimula po lang yun kapag pinakilala natin na iba't iba ang pinapanggalingan natin, pero kailangan magkakaisa tayo. Ano ba ang ugat ng ating tunggalian? Okay Siyempre. Spoken like a good adult educator. Malalim. Ngayon, Malalim. marami pang iba po, pero sa isang pagkatapos magsalita yung iba, may isa again, 1 minute lang po ito, pakita lang sample nung panel. No, afterward may discussion, napasama na nga ako sa nakuha ko. Ito yan. Ay, Siyempre kasama ko dito ang ating yan, si Elmer Argaño ang moderator, si Josie Solo Perez, si Gil Perez, tapos si Darwin na taga Iligan City, Mindanao. Yung iba gusto mag-gera sa ibang bansa. Say for example, in Australia, ang dami. Transport. Bakit? Kasi Educator siya. Even in transport po, Yan, transportation. Ano po ngayon? Tanong ko lang. Ano ang layunin ng peace advocate sa ating bansa? And Yan. peace advocates natin ngayon. At paano daw? Napatala si Nestor Castro. Si Professor. Kung titaas ng presyo ng gasolina which are all important. I guess with that, let's wrap up this up. Yan po, ganun lang, Simple lang. sample lang na ganyan hong bataktakan, maikli lang, pero sabi nga nung nagsalitang, ako'y matapang magsalita, pero peace lang hinahanap ko. Kasi Very siya, masigasig, passionate. involved dun sa mga discussion. Ganyan. So ito, sole parent, ito'y transport leader, tapos professor, tapos city administrator ng Iligan City. So iba-iba hong mga tinig talaga yan na Pinanggagalingan. traditionally hindi masyadong napapakinggan sa peace summits. Kaya nakakatuwa po ang nangyari sa araw na yon. Ngayon, tulad na banggit ni Girlie, maliban kay Josie at yung earlier, kalimutan ang pangalan ang karamihan lalaki, karamihan matanda. Kaya natutuwa kami na Bata. magsalita ang sa Si bandang Arisa. huli pero maganda daw sa hapon. Ayan, si Arisa. Family po namin ay multi-religious. Ang family namin, we consider it to be both Muslim and Catholic. Ako po personally ay isang Catholic. But my sister, actually, she identifies herself as Muslim because that's where she finds her heart. And that's the freedom that my parents gave us. They taught us both religions, the prayers, the lessons, the values. And we had the freedom to choose as we came of age which religion we most found our heart in. And they always emphasize that this is a journey and this is your personal journey. And they also emphasize na kahit ano man ang pananampalataya mo, ang values mo pa rin bilang isang tao ang mas mahalaga. Agree? Okay. So that is my reality
I'm in that middle between the cross and the crescent moon. I'm between the two stories of Islam and Christianity in this country that for not even just decades, but centuries have been experiencing conflict, tension, etc., instability. And we wanted to find a way out of it. Christian Islam. And to find out of it, we started a non-profit organization called CHRIS, Cristiano Islam Peace Library, or CHRIS for Peace. So ano ba ang CHRIS? CHRIS started in 2008 by building libraries, providing scholarships, and donating books and school supplies to young people affected by conflict and poverty in the country. So ang pinaka-solution po namin for peace is education. Why? Ako po ay isang scholar ng bayan from high school to university. Pumunta po ako sa Philippine Science High School and then sa University of the Philippines bilang Oblation Scholar. Halos wala po akong binayan for 10 years of education. And I can say that that is the most pivotal and transformational thing that has happened in my life. So education as a tool to transform people also transforms communities. So in the past years, we're very happy that we've been able to reach out to thousands of young Filipinos through our programs. And I won't go into too much detail, but just to show you some of the activities we've had. This is a mobile library that we had in Patikul, Sulu, where baka alam niyo po, there was the incident before of terrorists beheading some public school teachers in Patikul. So we did this in partnership with the Marines. We also had libraries in different areas of the Philippines, especially in Mindanao, where we encouraged both young Filipinos who are Muslim and Catholic and IPs and other religions and other backgrounds to come together in our libraries. Ang nakakatuwa nga po, in some areas makikita mo na minsan naghahati pa sila. Yung mga Muslim na bata nandito sa side na to, yung mga Katolikong bata nandito sa side na to. Pero through time, through the activities we have, like storytelling, book reading, nagsisimula na po silang mag-come together and to create those friendships that build the foundation of peace. So ito po, ang iba po namin, mga scholars as well. So bilang scholar ng bayan, I thought it was a requirement to also be able to provide that scholarship opportunity to other students. So we're very happy that in the past years, we've been able to provide 400 scholarship grants from preschool to college for several students, particularly in Mindanao. And may mga advocacy campaigns din po kami. Like this is for the World Hijab Day, which is celebrated every 1st of February. And we've also had galleries in different areas of the Philippines talking about peace, unity, and diversity through photography and through art. And because of the work that we've done in the Philippines, we're very honored to be part of a global network working to prevent violent extremism and promote peace with young people at the forefront. And ang tawag po dyan sa network na yan ay Extremely Together. Extremely Together was started by none other than the late former Secretary General Kofi Annan, and I had him as a mentor. So si Kofi Annan, big as he is, the person that you see in history books, on the Discovery Channel, on all of these prestigious events and publications, Kofi Annan believed in young people. Ang sabi po niya sa amin, in face-to-face, sabi niya sa amin, you are never too young to lead, and our generation may have failed, but yours cannot. So yan po ang naging challenge niya sa amin, to take up the mantle in taking up the responsibility of peace building and to put more young people at the forefront. So ito po ang ginagawa namin. Worldwide, Extremely Together has events to train young people on peace building, and we've also started chapters of peace youth advocates across the world. And I'll show you some of our activities. So we've had webinars, we've had training programs to train young people about peace building in Zamboanga, in Marawi, in Tagum, and other places. And we do this in league or in partnership with the other Extremely Together chapters in Nigeria, in Uganda, in Somalia, and Pakistan. So isa po siyang global effort.
Grabe, Okay. ano? Galing. Cute yung paggamit kasi ang tawag, hindi ba, lalo na pag Muslim, extremist. Oo. Kaya Sila, pinlip nila, we are extremely extremely together. together. Ang galing, ano? Ibang ang tawag doon, word, pan, no? Yung parang, Twist, parang you creative what they something call, that used to be they negative. flip, Yeah. the word. Yeah. At maganda yung ni Arisa dahil ang issue niya, tulad ng binanggit earlier ni Darwin, yung taga-Iligan, hindi lang ho yung government versus the left, the revolutionary left, communist left. Nandito pa rin yung usapin rin. What about the Muslim, may armed struggle rin sila. Except the good news, at least sa Pilipinas, we should celebrate the good news. Imperfect man, na-resolve na. Wala nang formal arm. Meron pa ring ayaw. Pero in the main, It is. na-resolve, including the fact na yung revolutionary leaders ng armed struggle ng Muslim, sila ang na-appoint kasi hindi pa nagka-eleksyon, na-appoint to lead the government of the Bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Pero ang napaka-palpable ng energy ni Arisa kasi makikita mo na talagang naniniwala siya na they cannot fail. Kasi yung sinabi nga ni Kofi Annan, we hope you will do what is necessary and you cannot fail. So, mahalagang message din yon. Siyempre tayo naghangad, hinanap natin ng mga iba't ibang pamamaraan, pero yun nga, ang daming twists and turns. So makikita natin mamaya sa discussion kay Nani Braganza, ano nga ba ang napaka masalimuot na paghahanda sa tunay na kapayapaan at pag-uusap, no, yung peace negotiations. So yun Oh, pa yun ang susunod. Sa susunod ng mga 20 Mm. minutes, I hope you will bear with us. Yes. We were lucky na na-invite as a first speaker yung ang naging head ng peace negotiation panahon na up to the recent one, si muna ito pala. Sorry ha. Ayan po. Si Hernani, at tawag namin Nani Braganza, dating DAR Secretary, dating mayor rin ng Alaminos, pero later po do sa formal peace talks sa NDF, mukhang siya ang pinakamahabang karanasan at siya na rin ang pinakamahabang presentasyon, including po mga bagay na hindi namin alam Pero dati. maikli lang ito, Oo, snapshot lang. snapshot lang po. So, isa-isahin po natin yung mga slides lang po ito, walang video kasi kita nyo pag video nagpipixelize, no? So, ni-request po namin yung kanyang Slides. presentasyon ng slides at yun ang ating papakita. Yan po, isang overview. Kasi mula kay Cory, siyempre panahon ng EDSA, ng peace talks, At pero tingnan natin, ano ang significant dyan? nagkaroon informal, formal, pero hindi na natuloy dahil nga alam mo yung dahilan nung nagka-Mindiola massacre, yung na-massacre yung mga nagrarally, Nandito naman umatras yung NDF. Laging merong balakid sa Oo. pag-uusap. Pero makikita nyo, nag-i-improve naman sa bawat administration. May mga nabubuksan at nagkakaroon ng discussion. Kasi naalala ko, as long as there are negotiation, there is also an deeper understanding. Marami rin pong natututuhan yung mga members ng negotiating panel. Kaya hindi po siya static o hindi po siya formula. Parang laging merong mumungkahi ang dalawang panig at nakikita nila ano ang kahalagahan ng mga binabago doon sa formal. At nagkakasundo din po sa informal. Actually, parang ang process ata, nauuna yung informal Normal mo ay talks. ganun. Oo. Typical naman ho yan. Oo. Informal muna, saka formal. At saka ang peace hindi yung zero na fight
then no more peace. Hindi, fight, fight, talk, talk yan eh. Lamang sana yung fight, fight, wag sobra, kundi ma-temper, no? Pero So, dapat sabihin din natin na ang ginagastos po dito, ang nagpupundo po dito ay hindi lang po ang ating pamahalaan. Meron po ang Norwegian support, pati Australian ata eh. pero ang pangunahin pong gobyerno na talagang nag-commit kasi alam ho nyo yung Nobel Peace Prize hosted ho yun ng Norway. At pangalawa, ang Norway ho, di ba meron yung so-called black gold nila, yung North Sea. Marami silang oil, nagtayo sila ng parang yung equivalent ng yung ating mahal ni Kapipitsugi. Yun ang sovereign wealth, no? So mukhang part of that po ginagamit na hindi lang sa Pilipinas, sa Sri Lanka, sa Colombia, nag-i-sponsor po ang Norway to promote peace processes. So panahon ni Ramos po, mamaya babanggitin natin nangyari. So nagkaroon. Pero 95, dahil nahuli ho yung isang commander ng NPA at CPP, nag-breakdown na naman 95. Ngayon, lipat naman kay ERAP. Si ERAP, may mga inapprove rin, pero ang nangyari nga ay naparelease pa nga ang ibang mga kinidnap ng NPA na military. Pero may kinidnap na naman kaya at tapos naman sabi ng NPA ay nag-agree sa visiting forces agreement. Wala na naman, kalas. Pero kasi nga umikli rin naman yung sa bagay. administration. taon lang. Kaya hindi rin talaga na pinal kung ano nga ba ang pagkakasunduan. Meron din naman ganong element. So, pasok naman tayo kay GMA. Siya ang pinaka-siyam na taon yan, ha? Diyan nagsimula yata si Nani, sumama, no? Tapos ayun, marami na mga agreement. Pero pagkatapos po, si notorious ho yun eh, yung si Colonel, naging General Aguinaldo na naging congressman ng Cagayan. Marami ho talaga yung na-torture, kilala namin yun eh. Pero dahil siya pinatay at accused ho ang NPA na pumatay sa kanya, pagkatapos naman ang ginawa ng US at ng gobyerno, diniklara na ang buong NDF, CPP ay terorista. 7 taon na hindi makapag-usap kahit sa informal, no? Ayaw. Oo, talagang walang kasunduan na even informally mag-usap. So, hinintay naman natin sa susunod si Pinoy naman. Kasi tama-tama, like Cory, siyempre gusto pa rin niya sana magkaroon ng talk. So, nagsimula puli ng formal talks. Pagkatapos, na-fast track sana yung yung parang iba't ibang issue. Mamaya pag-usapan natin sa economic reforms, saka yung human rights and international humanitarian law. Yung ibang habang naglalaban, wag isabit ang mga civilian, wag magkaroon ng torture, wag gumamit ng mga landmines, wag gumamit ng mga children soldiers, ganun. Marami dito marami namang ni-raise na mga points of discussion. Kaya sana nga magkakaroon na ng negotiation na mas maganda at mas malalim. Kaso, ayun na naman, yung amasapan. Nagkaroon na naman ng sigalot sa labanan, yung Mama Sapano. At maraming namatay. 44. Lipat naman tayo kay Digong. Kaya ito, parang akala natin talaga kasi sinasabi niya ako'y bukas sa mga yan. Isasama ko pa sa gobyerno. Yes. Nirelease ang katutak ng mga prisoners at inimbita pa sa kabinete ang ilang mga hindi man formal na umaaming miyembro ay malinaw na aliado ng hindi NDF. natin babanggitin, pero binigyan din sila ng mga programa at cabinet posts at marami rin naman pong na-release na mga political detainees. Kaya lang po, eto na naman po tayo. Pagdating ng May 2017, ayan na naman, mayroon na naman convoy attack. At ayan, nag-COVID pa. So, kaya hindi lang man-made, kundi natural disaster yung COVID. So, wala na naman. At talagang all-out war. Kaya yung NTF, LCAC, at iba pa,
Kaya nga ngayon, Mhm. surprisingly, Binuksan uli, akala natin, uy, Marcos informally. Jr. Marcos Oo, Sr. ang talagang oo. ang isang excuse niya na magmartialo dahil may Yan ang armed rebellion. yan Ngayon, ang sabi lang, pagmamatyaga natin. mangyayari Magtataga. kaya yan? Meron kayang makukuwang nilaga? O hihintayin muna natin kung ano pa ang mga ihahain ng bawat panig. Lalo Kasi na't nasa pumalag, informal pa. lalo na't pumalag Ang ang mga Duterte. Nasabi ang pact with the devil yan. Naku, Kasi nga, maging iba-iba ang issue. naging karanasan nila. Kaya tayo naman, dahil nanonood pa lang tayo at nakikinig, hindi rin naman natin mapaghusgahan kung ano ba talaga ang kailangan nating ituwid sa ganitong masalimuot na daan ng kapayapaan. Kaya ito po parang dun sa awit na Oh. long and winding road. Mm. Masalimuot na daan. Pero ang mahalaga ho, Nag-uusap naman. talagang persistent. Try and try again. At hindi dapat mawala ng pag-asa. Bagamat realistic rin tayong hindi basta-basta mangyari. It's not easy. It's not easy po. Nagkaroon naman ng kapayapaan sa Barn Ibig sabihin, hindi lang naman zero ang mga negosasyon. There is the MNLF, there is the MILF. Cordillera, Cordillera Yeah, People's Liberation Liberation. Army. and then the MILF, Oo. yung Barn ngayon. So, Oo. ibig sabihin, from the government side and the rebellion side, meron naman pong napapakasunduan. Papagkasunduan. Ayun na nga, ito na nga, twist and turn dahil. Pero ito Peace ang talks. pinakamalaking pwersa, pinakamahaba, pakikibaka. Kaya mahalaga para sa atin ng lahat, no? Nakakatawa nga po kasi kami inimbita nga nitong Paul Phil sa Bohol para isa yun sa agenda namin. Tapos na-realize namin how symbolic. Kasi ang Bohol po, panahon ng Kastila, yan ang longest, 80 years. Dagohoy! Rebellion ni Dagohoy. O, mas mahaba kaysa dito sa Yes. NPA. Pero, Oh, sa Bohol rin nagsimula ang unang peace pact yes. ng Kastila at ng mga Pilipinas. Kaya symbolic ho. May ugat. Oo. Dapat- Nandiyan ang away, nandiyan ang laban, pero nag-a-attempt. So, Kapag may itinanim, may tutubo at may aanihin. okay. Kung hindi mamatay. Okay, ang Okay, susunod po, next. next slide, maikli lang po. Ikaw na ba yan? Hindi pa. Sino pa? Ba't ba ako nagkakamali lagi sa slide? Excited ka kasi. Ito. Yan, ang roadmap to peace. Isipin ho nyo, ganyong kakomplikado, no? Ang roadmaps. Pero tingnan mo naman yan sa baba. Social mobilization and peace constituency building. Yun ho ang medyo hindi malinaw na tuloy-tuloy. May tendency dito sa mga kwadrado-kwadrado rito. Ang nakikita lang natin lahat ay yung usapan Nila. ng gobyerno at NDF. Pero just to show you po, no, ito'y ginawa ho maraming salamat kay Nani Braganza dahil magsimula ho dito sa isang panig. May mga agreement, tinan nyo ang agreement. 1992, panahon ni Ramos. Hague. Ang Hague ho ay nasa Netherlands. Kakatawa ngayon ang Hague ngayon mas kilala sa Pilipinas dahil nandun ang International Criminal Court na nakaamba na baka raw kasuhan at ipa-aresto si dating Pangulong Duterte. Pero yan ho, joint declaration na magkukumit sa peace. Kaya sinasabi ng NDF, doon tayo magsimula, nag-agree na tayo noong 92. Ngayon, 98, 6 years later, ano ang Karil? Comprehensive on, hindi ko alam. Agrarian reform, hindi, human rights and international humanitarian law. Yung habang nag-aaway, wag magkaroon ng lalo na sa civilian at maltrato ng mga captives, mag-torture ganyan. Ang kaser ang mahalaga kasi comprehensive agreement on socio-economic reforms lalo na sa land reform at iba pa. Tapos CAPCR, naku, yan ang hindi ko na alam anong ibig sabihin ng CAPCR at KEOHD.
Marami na kasi. Marami. Ang punto lang po, may ano naman, may mga na-develop na agreement Mga kahit hindi documents. pinal na pinal, no? Tapos, ang idea sana dati, hindi ho final peace agreement yung FPA, kundi IPA muna, interim peace agreement na pipirmahan sana noon. Ang plano noon, uuwi si Joe Marito at magpipirmahan sila ng either ni Duterte, gano'n, no? Pagkatapos, in the meantime, may socio-economic projects para may kabuhayan naman. Tulad, tatandaan ko, binanggit nila na yung NPA na gusto ng manahimik, pwedeng gawin hong Forest forest rangers. rangers. O, bibigyan sila ng allowance para pangalagaan ang mga gubat against illegal loggers. So, which is maganda. Yung KASER naman, yun na nga, Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms, Agrarian Reform and Rural Development. Siyempre, malapit yan sa akin, yung Ano yun? PRRM. Ay, Nationalist Industrialization, Economic industrial. Development. Yan ang dalawang linya lagi ng NDF eh. Oh, Agrarian Reform, Nationalist Industrialization. okay. Yung goodwill confidence building measures, mag-release ng mga political prisoners. Ngayon, pag nangyari yan, after 6 months, final peace agreement, yung ang dream, ganun rin, tuloy ang socio-economic project, Full tungol KASER. ang confidence building measure, KASER. full na ang KASER, full na ang CAPCR at end of hostilities. Hindi ho nangyari yan. Tapos, ang huli sana, Kung nagpatuloy. wakasan na ang end ng hostilities, yan na. Ito ang stand tutuloy. End state. Anong ibig sabihin ng stand down? Hindi pa ho ceasefire, kundi stay in place. Walang kikilos para umatake. Tapos, either unilateral ceasefire, bawat unilateral, pero coordinated. Mahirap nag-ceasefire yung isa, lumalaban yung isa. Or, pwede namang bilateral. Sabay-sabay. Pagkatapos, amnesty. Na sino mang, kasi nga siyempre, ngayon ang ginagawa nila, pag nahuhuli yung guerrilla, kinakasuhan ng kung ano-ano eh. Well, amnesty ngayon, parang pinapatawad na ng gobyerno na anumang nagawa mo na pwedeng kasuhan under our penal code, i-amnesty na. At dahil doon magpe-permanent truce, parang ideya, wala nang putukan pero hindi kailangan surrender agad. Pwedeng magkampo na lang ang mga guerrilla. Pagkatapos, ayun na nga, pag nagkaroon ng reforms, tutungo yung disposition of forces. Parang ganyan ho ang nangyayari ngayon sa BARM na yung yun mga nga. guerrilla hindi pa naman sumusurrender ng kanilang Kailangan armas. natin talaga i-compare. Sayang nga at si Miriam Coronel Ferrer ay hindi available noon. Kasi maganda rin nating mapag-aralan Yung nangyari sa ano Muslim. nangyari sa Barn. Kasi ganito ba ka-develop yung mga steps at saka mga agreement. Nasa ano ba sila dito, nasa Final peace final agreement. peace agreement at papunta na sa Sa end state, stand-down. malapit na. Oo. May Sa- permanent siguro truce. po, kung available po si Miriam, ay aming iimbitahin din at siguro mako-compare natin at mapapag-aralan ano ba talaga ang napapalalim ang pag-unawa sa roadmap to peace. Itong susunod medyo bilis-bilis lang para ipakita lang po sa inyo kasi kulang ng oras natin. Ito po, ayan, just pictures lang ho. Ayan, kita nyo, nagpirmahan na resumption ng formal peace talks ng 2014. Diyan ho ay sa Netherlands. Kilala natin itong isa dito. Hindi ba si Pancho Lara ito? Sa side ng government. Yes, Oo. yung nandito sa Oo. tabing-tabi. Alam mo naman, ang mga dating aktivista, ang iba ay nasa side ng government. Nagkakantsawan nga raw eh. Ngayon, ang nangyari noon, sinabi nga, interim peace agreement, tapos within 6 months, formal talks. Pero hindi nangyari po. Ang sunod naman, ayan na, 2016, talagang kamayan na joint statement Ayan, sa si Oslo, Norway. Fidel, Si Fidel si Langkawili Louis, na si namatay na Joa, po, si Louis, si Jowa patay, si Bebot Bello, yan ang side ng government. Ang banda rito. Hindi ko alam yung isa, pero yung nasa hulihong babae, siya yung Norwegian na siyang parang facilitator, mediator po. Susunod,
Ayan, Ah, ito si ang Jess Duresa si yun. Jess Doe. Ito Oo. ang kita ninyo, pakita lang yung struktura ng gobyerno. Pagkatapos, sunod po, eto naman, biro mo, 4 rounds noong Mhm. 2017. Panahon ni ano yan, panahon pa ni Digong. Pinoy. Ah, No, hindi ba? 2016? Okay. Hindi, August, Duterte na Duterte pala. naman eh. Oh, August eh. sabi nga nila, grabe, akala nila may mangyayari na. Maraming nagpunta roon. Mm. Nagkaroon pa sila ng konding bakasyon sa Norway. Yung mga dating nakakulong, na-meet uli yung nasa labas at maraming kwentuhan Nandun sila. pati si Rene, O si Rene Sarmiento na Baby Nani. ninong ho namin sa kasal. Okay. Oh, ang popogi nga nila, mga nakabarong pa. Talagang high na high sila. Oo. Akala talaga ituloy-tuloy na eh. Lahat na. Tapos Sorry. ayun naman, yung Mm. ARRD and IED, meron na namang kasulatan, agreement, no? Ang pumipirma si Wait a Juliet minute. De Lima Season, asawa po ni Joma, ano? Ano? Susunod. Ay, saka na lang yun, mga Marami yan. ayun. Tapos ang usapan, 2018, imagine, interim na sana in 9 months. Pagkatapos, patungo na sa ceasefire at amnesty. Well, Pagkatapos, ayan, ang nangyari, attempt, pero again, kita ho natin yung baba. Yung babaho ang hindi masyadong, ang picture ay yung dalawang nag-uusap. Walang malakas na social mobilization na nangyayari sa Pilipinas. yung ba? Well, Talagang isa ayaw yon. nila. Tapos Okay. din mo, may stand-down agreement na sana, 2018. Tapos, Kaso na COVID. hindi na sa COVID ay hindi na nag-agreement. Ayan. Ang idea sana noon, uuwi si Joe Marito para parang symbolic. Wala na. Wala, bitin at namatay na siya. Ayan ang interim peace agreement. Talaga may interim peace agreement. No? 2019, umabot pa riyan. Wala na. COVID na yan. Inabot. Joint statement pa, December 2019, just before COVID po. Ano? Unilateral reciprocal ceasefire sana. Wag na yan. Ang point lang ni Nani rito, hindi naman nagsusurrender ang gobyerno sa peace talk kasi ang konstitusyon natin sa kailangan ng social justice at kailangan makinabang ang mamamayan. At binanggit nga niya, unfortunately sa Pilipinas, ang laki pa ng disparity ng income. Kaya peace is not just walang putukan, kundi i-address ang poverty at injustice at inequality sa Pilipinas. Sa susunod na, dapat na-discuss yan. Oo. Ano na, wala na halos tayong panahon. Ito naman ho, 7 minutes. Ako naman ho ay pinagsalita. Kasi ang point nila maliban sa, pasaan sige. ba tayo? Sige na. Pasaan ba tayo? Sige na. Pakinggan po natin at ang ating camera woman, si Girlie. Ang kwento ko ay doon paano mula sa reforma. Bakit? Bakit nawala? Bakit parang humina yung tingnan nga ho natin ha. Bakit parang humina ang ang ating ano ba? Ang Sound ating wala yung audio mo. hindi ang audio, baka humina ba hindi, okay naman ang Text mo nga kay Cass. Tingnan natin, baka Ito na naman ang ating mga technical nadali na naman ako. Stop share mo na. Stop share. Balik ulit tayo sa share screen. Sabi nung nung video. Talagang Ayan. Anyway, intay na ho natin kasi ang point lang naman I-summarize mo kaya. ayun nga, habang yung sasabihin ko, at hahabol na, sinabi ko, unang-una, kaming mga Kristiyano, hindi lang kami naman Marxistang, komunistang tingin na ganyan. Pero kasama kami sa NDF, hindi kami nagsimulang revolutionary, nagsimula ka reform, patungo sa revolution. Ngayon, after EDSA, revolution, balik sa reform. At napabilis dahil sa martial law. Kaya ang tanong ngayon, paano kaya ito ngayon? Kasi reform na ngayon, hindi revolution. Paano mangyayari yan? No? At pangalawa, ang topic na binigay sa akin, okay, yan ay banggaan, reform. Ano ba iniisip natin talagang mangyayari in the future?
Mukha talagang may problema itong sharing. Balik na lang tayo rito. Ang punto, ang binigay na topic sa akin, dapat inclusive and pluralist society. Mhm. Isang bansa na kasama ang iba't ibang variety, diversity natin. Kaya magandang tema kasi yun, kasi pluralist, no? Mhm. At bumalik ako sa aking parang nagbalik tanaw ako sa trabaho namin noon nung kami kalalabas lang sa bilangguan ay talagang mukhang hindi babalik ito. Ikuwento ko na lang po. Kami po ni Boy Morales, ni Isagani Serrano, ang tawag sa aming tatlo ay parang Trinity of PopDems, Popular Democracy. Kasi nga ang idea Uy, ang namin, tawag ni Eta, Three Little Pigs. kasi dati ho ang konsepto sa atin ng kaliwa sa left imagination, homogeneous, no? Mhm. Top down, centralized. Ay sabi namin, hindi, may variety ang Pinoy. Siguro ang alternative natin, kahit mawala ang dictatorship, kahit walang authoritarian regime, hindi papalitan mo na isang democratic pero iisa at dominante. Dapat may variety, ano? Tapos pangalawa, hindi lamang may diversity, kundi dapat marunong ka makipag-deal sa isa't isa. Kasi hindi mo mapagsama lahat ang Pinoy sa iisa lamang organisasyon. Iba't ibang variety na ganyan, no? Kaya nga lumabas yung usapin na sabi ko, ang peace at amin natin, tulad ng binanggit nung kay Lani, pag may injustice, mahirap magkaroon ng peace. Kaya sabi ko nga, ang tradisyon ng Lagay mo yung poster mo. pag-iisip ng ng what is peace ay peace is the fruit of justice. Nasaan yun? Parang ang peace ay parang ano ba yung Daan. fruit, resulta pag magkaroon Bunga. ng bunga ng Hmm. kapayapaan. Ang problema, reverse naman. Di pag sinabi, wala pang katarungan, walang peace. Paano ngayon itong ating tinatanong na pwede bang peace can also be a path to justice? Ang daan. Hindi lamang fruit of justice, kundi Kundi. path to justice. Yun ho ang mga pinagsasabi ko sa Sa, sa 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 video ito. sa aking presentasyon na sinute ni Garly na hindi namin ma-share sapagkat bakit tuloy-tuloy ang nito, ang ano tawag nun, buffering. Kaya sabi niya, Na, kunin mo na lamang yung kasunod na nasa yung poster mo. yung poster. Tama na. Hahanapin ko po yung closing poster at aming closing message. Ito po. Wala dyan. Ito na lang muna. Ba't ka balik na balik dyan? Oo nga, Pasensya na talagang po. pahirapan po. Pasensya Pasensya na na naman. Bakit talaga hindi na tayo nawala ng technical problem, no? Kukunin ko po uli yung single slide para makuha namin yung mensahe sapagkat sayang po yun, mahalaga po yun na aking inihanda eh. Pero problema talaga, Ayaw makita. ayaw makita. Asa ba mga slides mo? Ang slides ko po ay nandun sa anong tawag nun, sa desktop, pero hindi ako makabalik sa desktop kasi buffer ng buffer po itong Stop na lang. anyway, kasi nasa last nasa last 7 minutes, siguro mas mahalagang mag-discuss na kami po ni Girly sa aming mga obserbasyon, sa aming mga parang learning, no? Ano yun? Ano Sige, yun ho, isa-isahin isa-isahin natin. natin. Ang una po ay sabi na nating may problema tayo, mahaba talaga ang sigalot sa Pilipinas, labanan, especially organisadong labanan. Pero all these years naman may effort. Parang dalawang kwento no? Mhm. Tuloy-tuloy ang laban, tuloy-tuloy ang counterinsurgency, maraming abuso, maraming sama ng loob, maraming patayan, siyempre maraming gustong paghiganti. Kaya nabibuild up rin yung parang may tradition ng tension, contradiction, bakbakan.
parang ang hirap isipin magkakaroon ng peace. Pero at the same time po, kasabay niyan, laging may effort, no? Na mag-peace. Kaya hindi natin masasabing ano tayo, parang naive o walang karanasan, no? In the same way na mahaba ang armed struggle, except nga, doon panahon ng martial law, walang peace talks noon eh. But from 86 to now, ilang taon na yan? 86, 96, 2006, 2016, to 20, halos mag-40 years na. Of No? course. Ay meron ding efforts at peace talks muna kahit wala pang agreement, even habang nag-aaway at naglalabanan. So, may paghahanguan po tayo ng mayamang sources ng leksyon. What works, what doesn't work, do's and don'ts. But more important, there is goodwill on both sides. Mhm. Sa both sides, so hindi lang sa Pilipinas kundi abroad, may hard line, may hawks at may doves. So merong hawks at may doves. Ganon rin sa gobyerno, ganon rin sa kilusan. And I think isa yun sa lesson. Kaya mahalaga, we learn the lessons. Kaya maganda yung initiative po ng Paul Phil na yung mga dating rebelde at dating sundalo ay nag-uusap para hindi lamang magkasundo kundi together maghango ng leksyon. Ano bang matututunan natin? How this time, sana naman yung peace efforts ay tuloy-tuloy. At ang isang leksyon, susunod, Mm. pag hindi aktibo at independent effort ng mamamayan, Hmm? hindi mangyayari yan sapagkat laging may aberya from the side of government and the organized armed group. Yun ang nais kong banggiting immediate lesson sa akin. Ikaw, Girlie, anong na-pick up mo? Bigla akong naisip yung sinusulat na mga kwento ni Jose P. Rizal na ano ba tayo? Tayo ba ay isang matsin na matalino at mabilis kumilos o tayo ba ay pagong na dala-dala natin ang hamon ng buhay, mabigat at mabagal talaga ang pagbabago. Pero kung pagsamahin natin na hindi nagko-compete yung pagong versus Matching. na matching at yung kanilang katalinuhan. Kasi pareho nga silang matalino, di ba? May mga riddles na inano si Rizal na anong unang gagawin ng pagong pag nakakita ng puno ng saging? Diba? Ay yung matching, kakainin muna niya lahat ng saging. Pero yung pagong, isipin niya, paano siya tatawid ng ilog? Diba? Kahit tatanim yung puno. Oo. Anyway, masalimot po. Pero dahil mayaman na rin ang karanasan ng ating mga komunidad, baka nga panahon na magkaroon ng mobilization, yung social, yung pagpapayaman sa kakayahan ng mga mamamayan na maunawaan, ano nga ba ang magagawa natin, hindi lang ng gobyerno at ng mga nag-aaway o naglalabanan na mga pangkat. Siguro kung malalim ang pag-unawa ng mga mamamayan sa ating kakayahan at kapangyarihan na tuparin ang ating inaasahang kapayapaan, may mangyayari na parang tripartite na no? Hindi lang yung mga nasa pamahalaan, hindi lang yung mga lumalaban, kundi yung mas malawak at diverse, no? Iba't ibang klaseng komunidad. Kung kasali lahat, Pinoy kasi, may mangyayari. Di ba yung ating bagong memes dahil Pinoy? Tapos naalala ko nga dahil hindi natin na-play, may isa nga pala akong binanggit sa huli na bakit kailangang magkaroon ng kapayapaan. Kasi kailangan nating magpatatagin ang ating bansa. Bakit? Sapagkat tayo ay napapaloob sa isang daigdig ng may kontradiksyon, ang malalaking mga pwersa. Bukalang pwersa. Traditionally, US ang dominant sa atin. Ay ngayon nag-rise na ang China. At pagkatapos, ang problema dito sa Asia,
dito sa Pilipinas parang nag-aaway. Kaya binanggit ko yung karanasan natin sa atin ito. Yes. At saka yung idea natin na ang Pilipinas ay hindi lamang yung lupa, yung Kundi 7,000 plus islands, kundi pati yung exclusive economic zone, MANA, we're a maritime and archipelagic nation. At MANA natin ito. Kaya all the more reason, biro mo, may problema na paano tayo haharap, no? Maiipit tayo sa nag-uumpugang bato ng Amerika at China, no? Hindi naman natin sinasabing panig dito, panig diyan, kundi kung pwede peace tayo pareho. At saka may climate justice Isa pa, na hamon. Kasi kita mo nagbabago na nga yung panahon eh. Ang dami-dami na nga mga bagyo, hindi lang 22 typhoons per year. May lindol pa. Kung ano-ano ng mga hamon ng kalikasan. Kaya kailangan talaga yung kapayapaan usapan na at hindi lang yung kahirapan. Kasi ano nga ba ang ugat ng kahirapan? Saka yung idea nga dahil nga madidibot yung energy sa ating internal conflicts, and yet we are faced not only with this big power fight but also climate change. Naalala ko tuloy yung poetry na kinuha niya sa Joburg ni Gani. Paborito niyang meme. Fragile world. Fairness, ayan ay but in a fragile world, no? Yes. So, conflicts, no matter how valid for justice, we need peace and resolution because yung ating sitwasyon ay yung ating bansa, hindi lang fragile world, baka fragile nation. Ay ang hirap humarap sa ating maraming mga usapin at mga problema pag masyadong nadadivert ang mas maraming energies, emosyon sa pakbakan at banggaan. Yung how can we be resilient in the face of climate challenges? Kung tayo sa loob ng ating bansa, tayo mismo hindi magkaisa. Halimbawa, inisip ko nga, ano bang lesson ko dun sa Birac, yung Catanduanes, pinanggalingan po namin. Lahat ng bahay, lahat ng pamilya, hindi na sila naghihintay kung kailangan silang mag-evacuate. Kapag napakainit ng panahon, signal na yon, alam na nila may darating na mabagsik na bagyo. Kaya ang lahat ng bahay nila merong typhoon guard. At simple lang yun. Akala nga namin complicated eh. Yung pala mga wooden planks sa window na i-install nila, hindi permanent, pero nakahanda na yun. Kasi pag hangin, pagdaan ng bagyo, nakakayanig. Kasi pati yung kanilang pandinig ay tawag doon, naririnig nila ang ihip ng hangin at nakakabingi. Yun, di pa natin yun nararanasan dito sa lungsod. Pero sa kanila, napaka-tunay yun. Saka bawat bahay ay mayroong area na pwedeng doon magtago dahil medyo concrete and all that. Pero ang punto namin ni Girlie, over time, I'm sure may labanan rin sa lokal na politika yun, no? Iba-ibang pero as a whole, mas united yung mga taga-Catanduanes, lalo-lalo sa Birac, dahil nga may common silang hinaharap na problema at hinahanap na challenges. I think yun ang point natin, lesson dito. Pag nagtitingin lang ng gobyerno at oposisyon, at lalo na armed opposition, at we don't take into account the external challenges that will hit us all. Yes. And we need to respond to, hindi natin ma-appreciate yung urgency and importance na makapaghanap ng peaceful settlement. Complicated, difficult, but it's urgent because we cannot afford to continue being divided and devoting a lot of energy, time, resources, and incurring costs of a persistent and escalating bakbakan. Yes, we cannot afford that. So it's hindi ho simpleng parang let be peace on earth. Parang peaceful. Hindi ganun. It's a hard-nosed, realistic assessment na peace is important, is urgent, and all of us have to do something, not just government and the armed groups, but tayong mismo mga mamamayan. We must raise our voices. We must try to think, contribute our efforts, and more important, keep our hope alive
na tayong mga Pilipino, we can still settle our differences peacefully at We can hindi. unite. Okay, madaling sabihin. But kaya. Kaya, medyo mahirap ang gawin. Anyway, Kakayahin. kaya ang usapin sa peace ho ay tulad ng ating episode na ito, medyo bitin. Pero at least, sana po ay may na-pick up po kayo sa aming presentasyon kahit medyo hindi na nagkaroon ng technical problem naman sa huli. Pero hindi naman namin pinospone. Tuloy-tuloy ito. And hopefully, next week, masosolve na namin kasi lifelong learning kami. Matuturing kami sa mga technicality, lalo na with our consulting our technical people. Yes. So, dyan po nagtatapos ang ating diskusyon sa kapayapaan, New Voices for Peace, Salamat po. kapayapaan kahapon, ngayon at bukas. Muli, salamat sa ating mga sponsors. Education Network Philippines. Sinabi ni Arisa at iba, Education for Peace. No? Okay. Seniors sa panahon ng COVID at Lapi Siso Channel. Muli, ito po ang inyong co-host, si Ede La Torre. At si Tita Girlie. At muli po, maraming salamat sa aming technical support, si Cass, na pasensyosong tinuturuan kami pag nagkakaaberya. Kaya hanggang sa susunod pong Sabado sa episode 3 natin sa taong ito ng 7:00. Senior City Kwentuhan, 7:00 hanggang 8:00 ng gabi. Kami nagpapaalam po. Hindi tulad dating, sana you enjoy the rest of the weekend. Enjoy your late dinner if you haven't eaten yet. Like we will also have our late dinner and have a happy weekend. Thank you very much. Bye-bye. Salamat.